So, sa ilang araw na pong tumatakbo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, dalawa lang po yung pinagtatalunan po nila rito. Yung isa nga po doon na sinasabing may grave threat nga na ginawa si VP Sara, at ang isa naman po doon ay yung tinatanong o yung hinahanap ano ba yung naging konteksto, bakit po nagawa o bakit po nasabi yun ni VP Sara. Ngayon, dahil dito kay Attorney Melvin Matibag, NBA Director, mas nakita na po ng sambayan ng Pilipino kung ano po talaga yung nangyari, bakit po nasabi po yun ni VP Sara. So sa mga statement po na sinabi po ng mga witness, lalo na po nung unang araw pong sumalang si NBI Agent Kalilong at si NBI Director Lotok ba yun? O, basta hindi ko pasensya na po kung hindi natin mabanggit po ng tama. Pero doon po kasi sa kanilang pag-iimbestiga, nag-focus lang po sila doon sa video kung saan nagbigay nga ng ganung pahayag si VP Sara na sinasabi nga nilang threat. Pero hindi nila kinuha kung ano ba yung pinaka-konteksto nung pagkakasabi na yun ni VP Sara. So 2 oras po tumakbo yung online conference na yun or public viewing or kung anong tawag doon sa seminar na ginawa nila VP Sara noon. So 2 oras po tumakbo yun, pero ang kinuha lang po ng mga taga-NBI, yung time stop po kung kailan po binanggit ni VP Sara na yung sinasabi lang grave threat nga daw kay Bongbong Marcos, kay First Lady, tsaka rito kay Martin Romualdez. So dahil dito sa pagsala nga ni NBI Director Matibag, mukhang siya na po mismo ang nagsumagot ng naging dahilan bakit po nasabi yun ni VP Sara. At yun na rin po yung magpapatunay na yung grave threat nga po na ginawa ni VP Sara, conditional at may halo nga rin pong pagbabanta rin sa kanyang buhay. Kaya niya po nabanggit yun. So parang lumalabas, yung para mapigilan yung gustong gawing masama sa kanya, ito ibinilikan din po niya ng isang malupit din po na statement para mapigilan. So parang walang pinagkaiba po yan, di ba? Pag ikaw meron po nakaalitan at tapos biglang ikaw biglang feeling mo meron siyang gagawin hindi maganda sa iyo. So parang inunahan mo na siya sa pagbibigay nga ng statement na kapag may ginawa ka sa akin hindi maganda, siguro parang wag ka mag-alala, babalikan kita kapag meron kang may ginawa ka sa akin hindi maganda. So para ma-prevent nga na may gawin sa yung hindi maganda, inunahan mo na. So ito, pakinggan po natin si Melvin Matibag, NBA Director, na parang sinasabi niya na ito na po yung sagot ni VP Sara, kaya po niya nabanggit yung mga ganung bagay. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Attorney Matibag, do you know Mel Sabio? Opo. Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to the party's rights, as well as I saw... Dito yung itsura ni Melvin Matibag, medyo parang nagulat siya no, na ibinrout out to ng abogado ng defense team ni VP Sara. So parang hindi niya ni-expect na yun ang yung itatanong sa kanya o yun yung nakalatag na senaryo para siya ay gibain sa kanyang mga statement. Kaya makikita mo ito sa kanyang facial expression na mukhang mahuhulog siya sa bitag nito ni Attorney Binluan, yung defense team po ni VP Sara. Your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct? Tama po yun. That is a private conversation sa dalawang magkaibigan na hindi nagkakasundo. Alright. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun. Emotional outburst.
Napakahalaga po niyan kasi po, yan po yung hindi nila nakita doon sa panunood nila ng 2 oras na video ni VP Sara. Ang tanging tiningnan lang nila doon ay kung saan nga nagbitaw nga si VP Sara ng grave threat na sinasabi nila. So dahil nga ang pinaka main purpose lang naman nila rito, ang main objective lang naman talaga nila rito, masampahan at yun nga may pakulong o kung ano man, ma-disqualify si VP Sara sa 2028. So nag-focus lang sila doon sa grave threat at wala na silang pakialam kung ano ba talaga yung nangyari doon sa meeting na yun. So hindi nila, kumbaga, 'di ba, parang pag nag-imbestiga ka, ang unang mong tinatanong agad diyan, ano ba yung parang yung ano ba yung naging punot dulo? Bakit ba humantong sa ganung senaryo? Tapos tinatanong mo sino-sino yung mga, 'di ba? Ang ano pa nga diyan, person of interest kagad yung family member pag sa loob ng bahay nangyari or kung saan man. So, ganun dapat yung pag-iimbestiga, pero dito tinanggal na kaagad nila lahat ng lahat ng aspect eh. Nakatutok lang sila doon sa sinabi ni VP Sara, which is maling-mali pag ikaw ay nag-iimbestiga. Pero dahil nga ang tinatamaan sa investigasyon ang grave threat na o kung ano yung threat na nararamdaman ni VP Sara kasi pakiramdam niya ito ay galing kila Bongbong Marcos. Kaya ang sinabi nga niya, 'di ba? Kung siya ay tigihin din yung 3. Yun yung alam niya, yun yung nararamdaman niya. Pero hindi yung tiningnan o hindi man lang kinonsider yun ng NBI. At doon lang sila nag-focus sa grave threat na sinasabi ni VP Sara. Kaya napaka-importante po rito yung emotional outburst na sinasabi rito ng abogado po ni Atty. Binluan dito po sa issue ni VP Sara. Po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Right. Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya. Can you recall just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was a really long time ago. That's okay. Huwag mo akong pagmumurahin, o sige. So ito po yung yung video na kung saan nga po kumakalat sa online. Pero i-try na po natin, sana wag nang i-play kasi nga po nagbanta dati rito si Attorney Melvin Matibag. Nakakasuhan nga daw po yung mga pakalat po nung kasi private conversation po nila yon. So i-avoid na lang po natin yun, pero base doon sa pakikinig po natin sa sinabi niya po doon, talagang literal po na direktang sinabi niya kay Mel Sabio na tsutugiin niya ito at wala na makakaalam kung siya ay tsugi na. Kaya talagang yun ang malinaw na grave threat. Pero yung kay BP Sara kasi conditional nga sabi nila, dahil nga pag siya ay tigihin din yung 3. So dahil nga hindi pa tinitegi si BP Sara, buhay pa yung 3. So yung grave threat nawala na po yung elemento. So masasabi na po natin dito na hindi po talaga sabihin nating grave threat na seryoso yung ginawa ni BP Sara. Yun parang defense niya lang po para hindi po gawin sa kanya yung bentang na kanyang na-receive. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.